Mga kababayan, araw-araw tayong kumakayod para sa pamilya. Pero ang tanong, may pagbabago ba? Sa dami ng bagong economic policies ng gobyerno, may pag-asa pa ba talaga ang mahihirap na Pilipino? Ngayong 2025, kaliwat kanan ang pangako ng gobyerno. Pero sapat ba ito? Tara, pag-usapan natin ng walang paligoy-ligoy. Real talk lang. One of the keys to continuing economic growth is infrastructure development. The government sees more investments as the ultimate key to unlocking and solving many of the financial woes of the country. Several groups are urging the House of Representatives to pass a proposed 200 peso across-the-board minimum wage hike before the 19th Congress. Planong isama ng Department of Agriculture at Department of Labor and Employment ang minimum wage earners sa mga pupwedeng makabili ng 20 pesos kada kilong bigas. Patuloy ang pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamamagitan ng iba't ibang programa. Sa papel, maganda yan. Pero ang tanong, ramdam ba ng karaniwang Pilipino ang epekto? Para kanino ba talaga ang mga pulisiyang ito? Sa presyo ng bilihin ngayon, kahit tumaas ng 50 pesos ang sahod mo, ubos pa rin. Tapos magbabayad ka pa ng buwis sa kuryente, tubig, pagkain, edi parang wala rin nangyari. Yung mga proyektong pangtrabaho, karamihan short term, paano na lang ang long term security na magagawa? Tapos ang ayuda, seasonal, pag may election lang. 500 million po ang pinamigay. In cash ang pinamigay natin sa mga kababayan natin. So, one point, ang trabaho ng Kongresuhan ay hindi ang pagpapailaw. Ang problema, systematic, hindi sapat ang band-aid solution. Ang tunay na solusyon, sustainable jobs, lower cost of living, education access, at tunay na reforma sa buwis. Hindi tayo aangat kung panay infrastructure lang, pero walang financial literacy, rural development, and agriculture support. Kahit anong polisiyang ipatupad, kung may korupsyon at walang accountability, babalik tayo sa simula. Kaya, ang tanong ko sa inyo mga kababayan, may pag-asa pa ba ang mahihirap? O puro press release na lang ang pagbabago? Comment nyo sa baba. Gusto kong marinig ang opinion nyo. At kung gusto nyo ng mas maraming pang ganitong real talk content, don't forget to like, share, at subscribe. Kasama natin ang masa. Hindi tayo titigil sa pagtindig para sa katotohanan.